Mahirap para sa amin mga lalaki ang mag-budget ng pera, especially pagdating sa pamimili ng pagkain. Mas priority kasi namin yung alak kaysa sa pagkain. Joke lang! So bagong taon ngayon mga kaibigan, no? Kaya dapat maging productive tayo. So maglilinis ako dito sa bahay, mag-grocery ako. Itatapon ko na yung mga luma akong gamit. Bahala kayo kung gusto nyong hingin. Sabihin nyo lang sa akin. Maglilinis tayo ngayon, then grocery. Samahan nyo ako. Let's go! Hindi ko talaga ugaling mamalengke. Kadalasan, sa online na ako namimili para i-deliver na lang dito sa bahay. Sobrang dami kasi ng trabaho ngayong buwan, kaya wala rin akong time Bago para ako mamalengke lumabas. guys, kumakain na muna ako, no? Dito sa tapat, dun sa third floor na yon. Para hindi na rin ako kumain sa mga restaurant. Syempre nagtitipid na tayo. Yan ang isa sa mga New Year resolution ko, ang magtipid ngayon darating na 2025. So dahil nga busog ka, hindi ka nabibili ng kung ano-ano, makakatipid tayo at magpo-focus lang tayo sa pamimili ng ating mga gagamitin sa buong buwan. Ang advantage ko lang dito sa company, libre yung pagkain namin simula Lunes hanggang Sabado. Kaya ang kadalasan na pinamimili ko ay yung mga gusto ko lang na pagkain. Nakakasawa din ng kimchi kapag araw-araw mong kinakain. 여기 있습니다. 안사에 가요. 예. Ang budget ko sa isang buwan ay 10,000 pesos. Kapag may sumobra, dinadagdag ko na lang siya sa mga ipon ko. Dito sa Korea guys, no, tingnan nyo, kahit ang luwag-luwag ng kalsada, kahit walang mga sasakyan, tingnan nyo, naghihintay sila ng stoplight. Iniintay talaga nila mag-go yan, kasi once na nag-go sila, automatic, mapipenalty sila. Maraming camera dito, buong kanto dito, kanto, lahat yan may camera. Kaya pansinin nyo yung mga bus dito, talagang naghihintay sila na mag-go. Sana ganito rin sa Pilipinas, di ba? Maging disiplinado sana mga Pilipino, kaya maunlad ng bansang South Korea eh. Kasi takot sila sa penalty. Mostly sa kanila, 90% sa kanila talagang sumusunod sa batas ng Korea. May mga kaibigan nga akong Korea na hindi talaga sila nagdadrive ng mga sasakyan kapag nakakainom. Tumatawag sila ng ajushi para yun na magdrive para sa kanila. Kasi once na nahuli sila ng traffic enforcer na nagdadrive ng laseng, katakot-takot na penalty ang makukuha nila. Ayan, ang linis, diba? Saka hindi kayo pwedeng tumawid basta-basta dito kapag ka naka-red light yan. Maghihintay kayo, alam nyo bakit? Kasi ang mga pulis dito, nandyan lang. Ayun, may pulis dun, oh. Naghihintay sa stoplight. Kapag ka nakita kayo dyan na tumawid, na hindi pa naka-go, ayan, yan ang pulis dito sa South Korea. Gyeongchal. Pagdating naman sa pagsakay ng bus, hindi kayo hihintayin ng bus, kayo ang maghihintay sa bus. Kung sa Pilipinas, kung saan-saan kayo isasakay at ibababa, dito sa Korea may tamang sakayan at may tamang babaan. Kapag nahuli ka lang ng 1 minuto, hindi ka nila isasakay unless na lang talaga kung mabait yung driver. Wala silang pakialam kung gaano karami yung sasakay. Aalis sila may laman man o wala. At ilan lang yan sa mga naging experience ko dito sa South Korea. Ito yung pang grocery natin to guys. Ito bigay ito ng company sa amin, bonus sa amin to. So ito naman yung pera natin. So pagkakasyahin natin to sa buong January. Mamimili lang mamimili. Nabubulol tuloy ako. Mamimili lang tayo ng mga kailangan natin. Yung mga paborito ko lang na pagkain. Kunti lang yung ano ko, papamili ko. Kan may kasama tayo guys. Para sa akin. Ha? Oh, di naman, di rin kasi ako masyado nag-ano ng New Year eh. Pero bibili tayo. Ang cost of living sa Korea ay medyo mataas kumpara sa ibang bansa. Ang mga presyo ng mga bilihin dito ay iba-iba, depende sa season. Nagbabudget lang ako ng 5,000 to 10,000 pesos every month. Binibili ko lang yung mga gusto kong pagkain, tulad ng karne, tinapay at sausage. Dati, yung 5K mo, marami ka nang mabibili. Ngayon, halos isang plastic na lang. Kung wala kang trabaho dito, napakahirap mamuhay. Hindi katulad sa bansang Pilipinas, pwede ka magtanim ng gulay. Lahat dito ay puro import, lalo na sa prutas at gulay. Kaya napakaswerte ng bansa natin kasi pwede tayo magtanim ng iba't ibang uri ng gulay. Halayo. Ha? Dito sa Korea, lahat ay bibilhin mo. Kapag wala kang pera, gugutumin ka talaga. Kaya wag na wag kayo magpapawala ng pera dito. Lahat naman ng mga tao dito ay may trabaho. Tamad ka na lang talaga kapag wala kang trabaho. Pwede yan. Tapos magkaibang Kung sakaling makapagtrabaho kayo dito sa Korea, pag-aralan nyo na ang mag-budget. Wag na wag kayo magtitipid sa pagkain. Kasi dyan tayo kumukuha ng lakas. Magtipid ka na sa bisyo mo, wag lang sa pagkain.
At kung sa Pilipinas may bagger ka, dito sa Korea, ikaw ang magpa-plastic ng pinamili mo. Kaya pansin nyo ba, isang cashier lang ang nasa harapan. At isa pang tip sa pamimili, dapat meron kayong points para kung may ipon man, pwede nyo rin ipamili yun. Tingnan nyo na lang nung inabot ko dun sa babae. Dawis mo na. Dito na sa Sagero. Dito sa Korea guys, sarili namin ng bagahe. Wala kang bagger dito. Ang daming tao eh, nahihiya ako. Nahiya ka? Nahiya ka? Pagka ganyan maraming tao. Kamsahamnida. So ayan guys, oh. Sila nagbabagay ng mga baggage sila. Kung sakaling maka-encounter kayo ng mga taong nanghihingi ng pera, wag na wag nyong bibigyan. Instead, bigyan nyo na lang ng tinapay, katulad ng ginawa ko. Okay, ano doon sa'yo? Ha? Nuso 없어요. Umagayo. Dati, nagbibigay ako sa kanila. Kaso, nagagalit yung ibang Korean. Kasi nga daw, masasanay. Malalakas pa naman daw sila. Bakit hindi sila magtrabaho? Ito na guys yung napamili natin. Ayan, meron tayong hipon. Meron tayong sausage. Ayan, meron tayong ramyun. And then, ito isang apple, pang dessert natin kapag nanonood ako. Tinapay at karne. So, konti lang naman ang pinamili ko kasi nga, alam niyo naman, libre ang pagkain namin dito. So, itong mga pagkain na to is pang emergency ko lang. Siguro, kasya na to ng mga 2 linggo. Pakonti-konti lang naman akong kumain. Pero ito talaga yung pinaka-paborito ko. So, sasalansanin na natin siya dun sa rep ko. Ayan, itong rep na to is dun sa dating nagtatrabaho dito, iniwanan niya lang. So, ayan, may laman na rin kahit papano, di ba? Hindi na tayo masisiro. Nakakapagod. Yun lang, gagawin natin, maglilinis, mag-grocery. Yun lang talaga yung ginagawa namin ditong mga OFW sa ibang bansa. Kakain, tatrabaho, uuwi, tutulog, gigising. Ang ginagamit ko is yung liquid. Kasi ayokong gumamit ng powder kasi pagka powder, namumuulan yung tubig doon, so makati yan sa balat. Kaya ito ang gagamitin nyo kapag nandito na kayo sa Korea. Huwag na huwag kayong gagamit ng powder. Ulitin ko, mamumuo yan kapag ka powder. So salang na natin yung mga damit ko. Hindi kami dito nagkukusot. Pagkatapos nito, automatic tuyo na yan. Sasampay mo lang ng ilang oras. At ayan. Yan. Liquid ang ginagamit ko talaga para hindi na siya mamuo. Never pa ako nagkusot dito kasi automatic yung mga ginagamit namin dito. So pag natapos na yan, sasampay ko na lang ng ilang oras, 1 oras, 2, tuyo na siya. So tara na, balik na tayo sa trabaho. Sasauli tayo ng bote guys. Ayan. Medyo marami na sila, no? Nagtutumpukan na yung mga inipong kong bote rito. So bawat boteng ganyan, kuha tayo isa sample. Ayan, meron siyang bacon. Ayan, kung nakikita nyo 100 na yan. So bawat isa nito is bacon. Siguro 5 pesos sa pera natin. So deposito yan. Kukuha lang tayo ng 10 kasi sa isang araw 10 bote lang ang pwede mong isauli. Ayan. 2. Dami na, oh. 2 3 4 5 6 7 8 9. So siyam, kulang pa ng isa. Ayan, may 10 na tayo. So samahan nyo kung isa ulito. May laman, bawal to may laman. 5,200원입니다. 네, 감사합니다. Ito na guys, may tiyang na tayo. Ito na yung pera natin sa deposito. So iniipon ko to, nilalagay ko to sa alkansya ko. Papakita ko sa inyo alkansya ko. Ito na yung alkansya ko guys. Ayan, si Piggy Bank. So everyday, pupunta ako doon, nagsasoli ako ng bote. Tapos dito ko nilalagay yung deposito. So dito ako nag-iipon. Marami-rami na rin to eh. Pero mga 1 taon pa, baka punong-puno na yan.
So, bubuksan ko rin to balang araw, papakita ko sa inyo. Diskarte ko lang to eh. Ang dami kong side hustle, no? Sipag, diskarte, tiyaga, para mabilis makaipon. Jinjo, Angela, Yashang. Tatawag kayo kay Papa ha, bago matulog ha. Oh, tatawag kayo kasi nag-aalala si Papa eh kung ano nangyari sa inyo. Bago matulog, tatawag kay Papa, okay? Sige na, matulog na kayo. Anong oras na may pasok pa kayo bukas? Wala pong pasok bukas. Wala bang pasok bukas? Sige, maliligo muna si Papa, tapos tatawag ako ulit ha. Bye-bye, love you all, I miss you. Mwah! Ang bawat video na ginagawa ko ay isang kwento na maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kahit maliit pa ang audience ko ngayon, lagi ko lang iniisip na ang consistency ay ang susi sa tagumpay. Lahat ng malalaking vlogger ay nagsimula sa wala, pero ang hindi nila binitawan ay ang kanilang passion.